King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 433. Kaluluwa. Shua. Ang figure ni Lu Tianyi ay kumislap sa kanyan at ang kanyang kinang kay Yuan Chi ay nagparamdam sa Touring Triao sa malapit at nasumpa. Tao, mukhang hindi natin matatakasan ito. Tumunog ang mapait na boses ng Touring Tree Xiao. Alam ni Zhao Feng na ang pagdating ni Lu Tianyi ay nagbigay sa Touring Triao ng pakiramdam ng panganib. Kung ang Touring Triao ay nasa tuktok nito, maaari nitong labanan si Lu Tianyi ngunit pagkatapos na tamaan ng Void God Protection, ang pangunahing trunk nito ay nahayag. Higit pa rito, ginamit ng Touring Triao ang maraming Wood Spirit Essence Soul nito sa pagharap sa mga pag-atake ng tatlong sekta kaya bumaba ang lakas nito. Ang Lu Tianyi na ito ay talagang malakas. Baka may kakayahan siyang hamanin ang mga nasa Void God Realm at isang taong hindi ko kayang hawakan. Napabuntong hininga si Zhao Feng sa kanyang puso. Bago ito, nasugatan ni Zhao Feng ang higit sa kalahati ng 10 True Lord ranks ngunit ito ay higit sa lahat dahil mayroon siyang proteksyon ng Touring Triao. Sa one-on-one battle, walang gaanong kumpiyansa si Zhao Feng na harapin si Ye Yanyo o Zhuang Wener. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng labanan ng dalawang ito ay maihahambing man lang sa Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion at maaari nilang hamanin ang normal na kalahating hakbang na Origin Core Realm. Ang lakas ni Lu Tianyi ay umabot sa ibang antas. Sa pamamagitan ng inspeksyon ng kanyang God's Spiritual Eye, nakita ni Zhao Feng na ang bawat aksyon ni Lu Tianyi ay naglalaman ng puwersa ng lupa. Dahil dito ang kakaibang hangin ay maaaring mapunit ni Lu Tianyi ng basta-basta. Parehong hindi ito magagawa ni Ye Yanyo at Zhuang Wener. Brother Tree, hindi natin kailangang labanan ang isang taong hindi natin kaya. Ang mga guho ng Treasured Palace ay lilito sa lalong madaling panahon. Kailangan mo lang ibigay ang lahat ng iyong suporta at ipaubaya sa akin ang iba. Kalmado pa rin ang boses ni Zhao Feng, ngunit sa parehong oras, nakaramdam siya ng panganib. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Ruan's Treasured Palace ay tiyak na bababa, si Zhao Feng ay tumakas na noon pa man. Ang pananatili sa likuran ay mangangahulugan lamang ng kamatayan. Ang pakikipaglaban kay Lu Tianyi at sa iba pang True Lord ranks ay katulad ng paghamon sa isang Origin Core Realm Sovereign. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng panliligaw sa kamatayan at paghamon sa isang soberano? Tao, masyado ka nang nakapagdala sa akin ng mga sorpresa. Sana, ipagpatuloy mo yan. Nag-stabilize ang emosyon ng Touring Triao habang ipinapaikot niya ang kanyang Wood Spirit Essence Soul para suportahan si Zhao Feng. Sa sandaling ito sa oras, wala itong pakialam kung gaano karaming enerhiya ang ginamit. Pagkatapos ng lahat, ito ay mas mabuti kaysa sa maalis sa planetang ito. Sa parehong oras, nakilala ni Lu Tianyi ang mga henyo ng Pure Moon Spiritual Sect. Nang makita ang mga figure ng tatlong sekta ay natigilan si Lu Tianyi. Ano ang nangyari? Sa 10 True Lord ranks, bukod sa kanya, narito rin ang pangalawa at pangatlo. Ang pagkatalo ng Pure Moon Spiritual Sect ay ikinagalit ni Lu Tianyi. Sa tatlong sekta, ang Pure Moon Spiritual Sect ang pinakamaraming natalo. Si Yuluo ay namatay, si Li Hong ay kapareho ng patay at may iba pang True Lord ranks at True Mystic ranks na namatay. Brother Lu, dumating ka sa tamang oras. Ang pagpatay sa brat na iyon ay halos tiyak na. Tuwang-tuwa si Ye Yanyo. Mas nagulat si Lu Tianyi. Ang karaniwang kalmado na si Sister Ye ay puno ng layuning pumatay. Hindi nagtagal, sinabi ni Ye Yanyo ang totoo kay Lu Tianyi. May nangyaring ganyan. Nang marinig ito, nagalit si Lu Tianyi. Kailan napahiya ang mga core na disipulo ng Pure Moon Spiritual Sect sa ganoong antas? Huwag kang mag-alala. Hintayin mo kung paano ko patayin ko ang bastos na iyon. Nawala ang catamaran ni Lu Tianyi nang ang kanyang dalawang mata ay naging kasing liwanag ng buwan. May mga linya ng dugo sa kanila at para siyang Diyos ng pagpatay. Sa pagkakataong ito, may naramdaman si Lu Tianyi at tumangala sa langit. Shua! Isang asol na mata ang lumitaw sa langit at tila umiral kasama ng langit at lupa habang malamig itong tumingin sa kanya. Ito ang bloodline ng mata ng bastos na iyon. Wala pa akong nakita o narinig na katulad nito. Napatalon si Lu Tianyi sa takot.
Naisip niya na ito ay ang inapo ng isa sa mga Eye of Heaven. Kung ito ay isang tunay na tagapagmana ng 8 Great God Eyes, maging si Lutiaini ay magiging solemna. Sa puntong ito ng oras, ang mata sa ulap ay malamig na tumitig at naglabas ng hindi maipaliwanag na presyon. Bukod kay Lutiaini, ang bawat ibang tao ay nakadama ng matinding presyon. Pagkatapos ng lahat, ang mental energy ni Zhao Feng mismo ay umabot na sa huling yugto ng True Lord rank at mayroon siyang suporta ng Wood Spirit Essence Soul. Ang kanyang layunin ay hindi gaanong naiiba sa akin, ngunit mayroon itong isang bagay na tila hindi ko maintindihan. Tumayo si Lutiaini at ang kanyang mga mata ay parang gintong buwan na namuno sa pinakamataas. Bagamat hindi siya gumagalaw, pinalibutan siya ng whirlpool ng Heaven Earth Yuan Qi at nagdala ng hindi mapaglabanan na kapangyarihan ng kalikasan. Break. Isang makinang na gintong buwan ang lumitaw sa palad ni Lutiaini at bumaril patungo sa kalangitan. Ang mga henyo ng tatlong sekta ay lahat ay nagpipigil ng hininga habang sila ay nagpahayag ng nabigla na mga ekspresyon. Ang pagkilos ni Lutiaini noon ay may kapangyarihan na madaling sirain ang isang nayon at maging ang aura mula sa Eye of Heaven ay pinigilan. Shoo! Ang gintong buwan ay nagdala ng mapanirang kapangyarihan sa lugar kung saan naruroon ang Eye of Heaven at kahit saan sa loob ng 3 hanggang 4 na milya ay nababalot. Maging ang Tao-Iring Triyaw ay naramdaman ang panginginig at ang pagsipol ng Yuan Qi ay nagpang-inig sa mga sanga nito. Nang matapos ang lahat, bagamat nabasag ang mga ulap sa kalangitan, ang Eye of Heaven ay maayos pa rin at tumingin kay Lutiaini nang may mapaglaro. Lutiaini, ang mata na ito ay isang walang laman na pag-iral at ang mga pag-atake sa ilalim ng Void God Realm ay hindi talaga kayang sirain ito. Ang pinakasimpleng paraan ay ang patayin ang bastard na iyon. Narinig ang mahinang boses ni Chigwei. Ang pag-atake ni Lutiaini ay napakalakas, ngunit ito ay ginamit ng mali at walang pinagkaiba sa pag-atake sa hangin. Maliban kung ito ay isang dalubhasa sa Tao of the Soul o may Eye Bloodline na maihahambing kay Zhao Feng, napakahirap na sirain ang Eye of Heaven. Kawili-wili. Si Lutiaini ay hindi masyadong nagulat. Ang Eye of Heaven ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na hindi ito masisira, ngunit si Lutiaini ay hindi madaling sumuko. Pagkatapos noon, nagpadala siya ng isa pang 2 pag-atake sa Eye of Heaven na nagpang-inig sa mga henyo sa malapit. Gayunpaman, ang lahat ng mga pagtatangka na ito ay natapos sa kabiguan. Ang Eye of Heaven ay makikita pa rin at nagdulot ng higit na presyon sa kanila. Nakakatawa. Hindi na ito napigilan ni Lutiaini. Hindi siya makatiis na mababa ang tingin sa kanya. Brother Lu, dalhian mo at patayin ang bastos na iyon. Hindi pa rin umaatres si Zhao Feng pagkatapos na makitang dumating ka. Nag-aalala akong may mangyari. Hindi mapalagay si Yayanyo. Ito ay isang instinct na nagmula sa pakikipag-ugnayan kay Zhao Feng. Sige, papatayin ko na ang bastos na iyon. Tumanggaw si Lutiaini. Medyo makikinig lang siya kay Yayanyo dahil pareho silang mga disipulo ng mga hari sa Void God Realm at sa usaping talento. Si Yayanyo ay mas bata sa kanya at ang kanyang kinabukasan ay hindi mas mababa sa kanya. Shua! Kumikislap ang figure ni Lutiaini habang sumusugod siya patungo sa direksyon ng Tao-Iring Triyaw. Naramdaman ng mga henyo ng 3 sekta na lumabo ang kanilang mga mata at si Lutiaini ay lumipad lamang ng kalahating milya. Kahit si Zhao Feng na nakatingin sa langit ay natakot. Masyadong mabilis ang bilis ni Lutiaini at kailangan lang ng 10 hakbang o higit pa para makarating dito. Eye of Ice Soul. Ang Eye of Heaven ay biglang naglabas ng sinag ng liwanag patungo kay Lutiaini. Nalaman ni Lutiaini na ang kanyang mga aksyon ay naging mas mabagal at isang lamig ang pumasok sa kanyang isipan, sinusubukang i-freeze ang kanyang mga iniisip. Higit pa rito, tinawag ng Eye of Ice Soul ni Zhao Feng ang Heaven Earth Yuan Qi at agad na natabunan ng yelo ang lahat sa paligid ni Lutiaini. Hindi ginamit ni Zhao Feng ang Ice Soul Shooting Line sa pagkakataong ito dahil maaaring bawasan ng Eye of Ice Soul ang bilis ng paggalaw ni Lutiaini at alam ni Zhao Feng na ang Ice Soul Shooting Line o Lightning Fire na God's Eye ay hindi makakasakit ng husto kay Lutiaini. Dahil ang antas ng enerhiya ng kaisipan ng huli ay nasa kalahating hakbang na Origin Core Realm. Hihihi, walang makakapidyaw sa mga yapot ko. Bahagyang natawa si Lutiaini habang ang Heaven Earth Yuan Qi sa paligid niya ay umuungol.
Ang Eye of Ice Soul ni Zhao Fang ay sapat na para i-freeze ang normal na True Lord ranks at pabagalin ang mga ito. Sa mahabang panahon, magiging katulad sila ng nangyari kay Li Hong. Gayunpaman, hindi sinaktan si Lu Tianyi. Ang epekto lang ay bumagal ang takbo niya. Ang kanyang mental energy level ay mas mataas kaysa sa akin at kalahating soul protecting item. Malinaw na nakita ni Zhao Fang ang kanyang Eye of Heaven. Hindi bihira para sa mga kamanghamanghang henyo gaya ni Lu Tianyi, Ye Yanyo, at Zhuang Wonner na magkaroon ng mga gamit na pangproteksyon. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, ayaw talaga ni Zhao Fang na gumamit ng mental energy attacks laban sa mga may malakas na mental energy at good soul protecting items. Mapipigilan ko lang si Lu Tianyi sa pamamagitan ng paggawa nito. Napabuntong hininga si Zhao Fang sa kanyang puso. Kasabay nito, naramdaman ng Touring Trio ang mga intensyon ni Zhao Fang at nagbuhos ng purong alon ng Essence Soul sa mental energy world ni Zhao Fang. Sa ilalim ng estado ng Eye of Heaven, mabilis na hinigop ni Zhao Fang ang kapangyarihan ng Wood Spirit Essence Soul at nag-imbak ng kaunti sa loob ng kanyang God Spiritual Eye. Nalaman ni Lu Tianyi na ang kanyang pag-iisip ay nagiging mas mabagal at ang kapangyarihan mula sa Eye of Ice Soul ay lumalakas. Tumataas ang pressure mula sa Eye of Heaven. Sa sandaling ito, nakatanggap si Zhao Fang ng tulong mula sa Touring Trio at sa ilang paghinga lang, nalampasan ng kaluluwa ni Zhao Fang ang normal na pinakamataas na True Lord ranks. Sa mga tuntunin ng lakas ng mental energy, si Zhao Fang ay hindi masyadong malayo kay Lu Tianyi. Siyempre, sa mga tuntunin ng totoong antas ng enerhiya sa pag-iisip, si Zhao Fang ay nasa huling yugto pa rin ng True Lord rank. Ang lahat ng ito ay dahil sa pinakamalaking kayamanan ng Touring Trio, ang Wood Spirit Essence Soul. Kahit na ang mga sovereign sa Origin Core Realm ay magiging kapaki-pakinabang ito. Higit pa rito, si Zhao Fang ay sumisipsip, nag-imbak at gumamit ng higit sa 1/3 ng Wood Spirit Essence Soul mula simula hanggang ngayon. King of Gods, Kabanata 434. Labanan sa hangin. Sa Purple Saint Ruins. Sa loob ng isang makapal na populasyon na lugar ng mga sanga. Si Zhao Fang ay tila isang shell na walang kaluluwa. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, ngunit ang kanyang asol na buhok ay kumakaway sa hangin. Sa tabi niya ay may dugong pilak na bangkay na may ganid na ekspresyon. Ang aura nito ay maihahambing sa unang yugto ng True Lord rank at ito ay parang isang tapat na gwardya. Gayunpaman, sa puntong ito, itong True Lord rank Blood Silver Ghost Corps ay nanginginig ng hindi mapakali. Maging ang Touring Trio na nagpoprotekta sa dalawa ay napabuntong hininga sa kawalan ng pag-asa. Ilang milya ang layo. Ang bahagyang mataba at tamad na figure ni Lu Tianyi ay lumalapit ng sunod-sunod. Ang bawat galaw at kilos niya ay naging sanhi ng pagsipol ng Heaven Earth Yuan Qi sa loob ng ilang daang milya at naging sanhi ng pag-ungol ng hangin. Sa bawat hakbang niya ay umuusad siya ng kalahating milya. Ang level ni Lu Tianyi ay nalampasan ang normal na True Lord ranks at lahat ng naroroon ay natigilan. Ang mga mula sa Pure Moon Spiritual Sect ay nagtaas ng kanilang mga ulo ng may pag-asa. Si Ye Yanyo ay kabilang sa grupo at mamulong sa sarili. Kasama si Brother Lu dito, kahit ang Touring Trio ay hindi mapoprotektahan si Zhao Fang. Sa mga tuntunin ng lakas, si Brother Lu ay hindi gaanong malayo sa Touring Trio. Gayunpaman, ang Touring Trio ay nasugatan at ang lakas nito ay wala pa sa kalahati ng kanyang peak battle power at may napakalinaw na depekto. Habang nag-iisip hanggang dito, tumangala si Ye Yanyo sa langit. Sa mga ulap, isang malaking asol na hangin ang malamig na tumingin sa lupa. Ang pagkakaroon ng Eye of Heaven ay nagdulot ng pagkabalisa at panggigipit sa mga alagad ng tatlong sekta. Kahit na ang True Lord ranks ay nakaramdam ng hirap na labanan ang Eye of Heaven. Hindi alam, hindi mapalagay si Ye Yanyo hanggat nandoon pa rin to. Biglang huminto ang mga yapot ni Lu Tianyi at bumagal. Ang presyon ng enerhiya ng kaisipan at lamig ay umabot sa isang ganap na bagong antas. Ang mga disipulo ng tatlong sekta ay suminok at lahat ng tumingin sa mata ay nakaramdam ng lamig na pumasok sa kanilang mental energy world. Mag-ingat kayong lahat. Huwag kang tumingin sa mata. Bulalas ni Chigwei sa malalim na tono. Sa puntong ito,
Ang kapangyarihan na ipinakita ng Eye of Heaven ay isang bagay na maaari lamang niyang tingnan at ang taong nakaharap sa Eye of Heaven na ito ay si Lu Tianyi. Ang natitirang mga henyo ng tatlong sekta ay bahagyang naapektuhan at sila ay ilang milya ang layo. Gayunpaman, kahit na ang mga normal na True Lord ranks ay hindi nang ahas na tumingin sa Eye of Heaven sa hangin. Bago pa mapigil ang kanilang mga pandama, hindi man lang makita ng mga disipulo ng tatlong sekta si Zhao Feng at ang tanging nakikita nila ay itong Eye of Heaven. Itong Zhao Feng. Nagtatago sa likuran ngunit magagamit ang pamamaraang ito para labanan ang mga alagad ng tatlong sekta. Huminga ng malalim si Chigwei. Sa kabutihang palad, si Zhao Feng ay hindi nakatutok sa kanila kundi kay Lu Tianyi. Si Zhao Feng sa oras na ito ay lumakas ang kanyang kaluluwa at mas malakas pa kaysa sa normal na peak True Lord ranks. Sa kritikal na sandali na ito, ang Tao-Earing Trio ay sumuporta sa kanya ng walang limitasyon. Sa ilalim ng Eye of Heaven state, mabilis na hinigop ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang Wood Spirit Essence Soul at pinahintulutan ang kanyang kaluluwa na lumaki ng mabilis. Bata, huwag mo akong lapitan. Umuungal si Lu Tianyi habang ang hangarin ng pagpatay ay nagkatotoo sa kanyang gininto ang mga mata sa buwan. Gayunpaman, ang kanyang mga iniisip at katawan ay tila nahulog sa isang nagyayelong lawa at siya ay napakabagal at naninigas. Ang bawat aksyon niya ay tatagal ng ilang beses na mas matagal kaysa dati. Ang ikinagalit ni Lu Tianyi ay na bagamat mayroon siyang walang katulad na lakas sa pakikipaglaban, hindi pa niya nakita kung ano ang hitsura ng kalaban. Ang pakikipaglaban sa himpapawid ay ang pinakamahusay na kakayahan ng Eye of Heaven. Kahit saan makita ng God's Spiritual Eye, maaaring lumitaw ang Eye of Heaven. Ang maalamat na pagpatay ng mga tao mula sa 1,000 milya ang layo ay isang katotohanan kay Zhao Feng. Higit pa rito, ang God's Spiritual Eye ay puno ng hindi nahaharang na mga pamamaraan. Ang mga disipulo ng tatlong sekta sa likuran ay tumingin sa pag-unlad ni Lu Tianyi nang may pagtataka. Hahakbang siya pagkatapos ay huminto sandali habang dahan-dahan siyang lumalapit sa Tao-Earing Trio. Ito ay isang hindi nakikitang labanan ng kapangyarihan. Bawat hakbang na ginawa ni Lu Tianyi, ang tagumpay ay nagiging isang hakbang na mas malapit. Kung lalapit si Lu Tianyi, hindi ako makakalaban. Nasa langit ang kamalayan ni Zhao Feng habang nakatingin siya sa ibaba. Ang kanyang mental energy level ay halos hindi na umabot sa antas kung saan makakalaban niya si Lu Tianyi. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng lakas ng labanan, halos may kakayahan si Lu Tianyi na hamanin ang mga nasa Origin Core Realm. Kahit papaano ang Iron Blood Religion Deputy Patriarch at Grand Elder ng Imperials ay hindi niya katapat. Kapag nakalapit na si Lu Tianyi, si Zhao Feng ay nasa panganib. Sa kabutihang palad, ang target ni Zhao Feng ay hindi labanan si Lu Tianyi at ang mga disipulo ng tatlong sekta. Isang himala na para sa kanya na itulak pabalik ang 100 disipulo ng tatlong sekta at patayin ang marami sa 10 True Lord ranks. Pumunta ka. Inutusan ni Zhao Feng ang dugong pilak na bangkay sa tabi niya na sumigaw palabas. Bagamat sinusubukan niya ang kanyang makakaya, lumalapit pa rin si Lu Tianyi. So, nang malapit na si Lu Tianyi sa 100 hanggang 200 yarda, ang pilak ng dugong True Lord rank ghost na bangkay ay lumabas. Gago, itong brat na ito. Bahagyang pangit ang ekspresyon ni Chigwei dahil sa kanya ang bangkay ng multo na ito kamakailan. Nang makitang tapos na ang True Lord rank ghost corpse, tiningnan lang ito ni Lu Tianyi at hindi ito inilagay sa kanyang mga mata. Kahit na siya ay pinaghihigpitan ng Eye of Ice Soul, ang normal na True Lord ranks ay maaari pa ring mapatay sa pamamagitan ng isang pitik ng kanyang mga daliri. Eye of Illusion. Ang Eye of Heaven ay biglang naglabas ng surge ng mental energy sa hangin. Naramdaman ni Lu Tianyi na parang ang Eye of Heaven ay umabot sa kabilang panig ng mundo. Shua. Nang inig ang puso ni Lu Tianyi at nakatayo siya ngayon sa isang walang limitasyong lugar na puno ng yelo. Isang kulungan ng kidlat at yelo ang nagpabihag sa kanya at itinali siya ng sunod-sunod na kadena habang patuloy na sumikip ang kanyang katawan. Ikaw ang Zhao Feng. Nanliit ang gintong mga mata ni Lu Tianyi habang nakatingin sa asol na buhok na kabataang nasa harapan niya. Simula pa lang ng una nilang salpukan, ito ang unang beses na nakita niya ang kalaban at malabo pa rin ito. Walang nakakaalam kung sinadya ba ito o hindi,
ngunit hindi pa rin nakikita ni Lu Tianyi ang mukha ni Zhao Fang. Nangangahulugan ito na hindi pa nakikita ni Lu Tianyi ang totoong Zhao Fang, ngunit alam ng kalaban kung ano ang hitsura niya. Sa pag-iisip hanggang dito, naramdaman ni Lu Tianyi kung gaano katikat ang taong ito. Hindi nakakagulat na maaari niyang pilitin ang mga disipulo ng 3 sekta na umatras at ang 10 True Lord ranks na magsama-sama. Break. Ang mga gininto ang mata ni Lu Tianyi ay kumikinang habang ang isang surge ng matalim na layunin ay bumasag sa Eye of Illusion ni Zhao Fang. Napakalakas ng layunin ng enerhiya sa pag-iisip. Direkta itong bumasag sa aking Eye of Illusion. Naantig si Zhao Fang habang nakatingin sa ibaba. Naramdaman lang niya ang katulad na layunin mula kay Yu Tianhao. Bagamat ang layunin ng enerhiya ng pag-iisip ni Lu Tianyi ay hindi kasing kakaiba ng kay Yu Tianhao, ang kanyang antas ng enerhiya sa pag-iisip at paglilinang ay mas mataas. Kasabay nito, ang dugong pilak na bangkay ay bumagsak patungo kay Lu Tianyi. Ice Soul Shooting Line. Isang sinag ng malamig na liwanag ang tumama kay Lu Tianyi. Huwang. Bahagyang nanginig ang figure ni Lu Tianyi habang ang isang malakas na sinag ng malamig na puwersa ay tumama sa kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng estado ng Eye of Heaven, ang antas ng enerhiya at kapangyarihan ni Zhao Fang ay umabot sa maximum. Dahil sa walang limitasyong suporta ng Touyiring Trio, si Zhao Fang ay maaaring tumagal hanggang ngayon at patuloy na lumaban. Atake. Tumalon ang puso ni Zhao Fang. Ito ay isang perpektong pagkakataon para sa dugong pilak na bangkay na salakayin si Lu Tianyi. Sa pagkakataong ito, tinamaan si Lu Tianyi ng Ice Soul Shooting Line at ang kanyang katawan ay nanlamig, hindi makapag-react. Shoo! Ibinuka ng dugong pilak na bangkay ang bibig nito at kumagat kay Lu Tianyi. Huwang! Isang malabong gininto ang True Spirit Chi ang biglang bumukas at pinalipad ang dugong pilak na bangkay. Basag! Nabali ang isang braso ng bangkay at halos mahati ang katawan nito sa dalawa. Paano ito posible? Ni hindi nito masisira ang proteksyon ng True Spirit Chi. Naging solemn na ang puso ni Zhao Fang. Si Lu Tianyi ay unang ikinulong ng Eye of Illusion sa isang maikling sandali at pagkatapos ay nataman ng Ice Soul Shooting Line at ang pagkakataong ito ay ganap na nahawakan ng dugong pilak na bangkay. Ang lahat ng oras na ito ay ganap na nakuha ni Zhao Fang ngunit hindi niya naisip na ang Blood Silver Corpse ay hindi man lang masira ang proteksyon ng True Spirit Chi ni Lu Tianyi at halos masira sa halip. Mula dito, makikita ng isa kung gaano kalakas ang lakas ng labanan ni Lu Tianyi. Halos maabot na niya ang Origin Core Realm level. Hindi nakakagulat na makakaligtas siya mula sa pagtugis ng isang hayop sa Origin Core Realm. Break. Ikinumpas ni Lu Tianyi ang kanyang palad at ang dugong pilak na bangkay ay nagkawatak-watak sa pamamagitan ng isang kislap ng gintong buwan. Boom! Ang True Lord Rank Blood Silver Corpse ay nabasag at isang malakas na alon ng gininto ang hangin ang dumaan sa lahat sa loob ng 1 milya hanggang 2 milyang radius at maging kung saan naroon si Zhao Fang. Ang bastos na ito. Ginagamit ang bangkay ng multoko bilang kumpe ng kanyan. Si Chi Gui sa likod ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Shua! Bumalik ang kamalayan ni Zhao Fang sa kanyang katawan. Mapatla ang kanyang mukha at bahagyang nanginginig dahil sa malakas na bagzo ng gininto ang hangin. Walang ekspresyon si Zhao Fang matapos mawala ang isang True Lord Rank Ghost Corpse. Seng! Seng! 2 Dark Silver Poison Corpses ang lumitaw malapit kay Zhao Fang. Bukod doon, may lumitaw na maliit na alakdan na kasing laki ng palad sa kanyang kamay. May mga tuldok ang katawan nito, ngunit ang mga mata nito ay pula at malamig. King of Gods, Kabanata 435. Oras na ng munting pas ang magnanakaw. Ang tuldok-tuldok na maliit na alakdan na ito ay ang nakita ni Zhao Fang sa kuweba. Ang ranggo ng bloodline ng batang Scorpion na ito ay hindi mas mahina kaysa sa mga sinaunang higanteng alakdan at ito ay isang iba't ibang uri na ang hinaharap ay hindi masukat. Bagaman ang lakas ng alakdan na ito ay hindi maaaring banta sa mga nasa True Spirit Realm, namana nito ang lahat ng laso ng sinaunang Scorpion at marahil ay mas malakas pa. Naningkit ang mga mata ni Zhao Fang. Sa teorya, ang laso ng batang alakdan ay kayang patayin ang mga nasa True Spirit Realm, ngunit sa kondisyon na nagawa nitong hiwain ang balat ng kalaban at kuhaan muna ng dugo.
Ang isa pang bentahe ng batang alakdan ay maliit ito at madaling baliwalain. Sa pag-iisip hanggang dito, bumantong hininga si Zhao Feng sa kanyang puso. Sa mga normal na sitwasyon, tiyak na siya mismo ang magpapalaki sa batang alakdan na ito. Nagkaroon ito ng pagkakataon na maging kanyang kaliwat kanang braso at katayuan sa ibaba lamang ng maliit na pas ang magnanakaw. Kahit na hindi ito kayang itaas ni Zhao Feng, maaari niyang ibenta ang batang alakdan na ito tulad ng sa Rising Dragon Auction na magbebenta sa mataas na presyo. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, kinailangan ni Zhao Feng na pumili. Nawalan na siya ng True Lord rank Ghost Corps na sinusubukang pigilan si Lu Tianyi at manalo ng oras. Ang pagkawala ng Silver Blood Ghost Corps ay nagbigay daan kay Zhao Feng na mas maunawaan ang lakas ni Lu Tianyi. At ngayon ang dalawang Dark Silver Poison Corpses at batang alakdan ni Zhao Feng ay maaaring kailangang isakripisyo. Gayunpaman, hindi masyadong nag-alinlangan si Zhao Feng dahil mas malaki ang halaga ng mga benepisyo mula sa Touring Triao. Ang Wood Spirit Essence Soul ay nagpalakas sa kaluluwa ni Zhao Feng sa pinakamataas na True Lord rank at lubos na nagpapataas ng kapangyarihan ng mata ni Zhao Feng. Karamihan sa True Lord rank sa ilalim ng Origin Core Realm ay hindi kayang pigilan ang Eye Bloodline ni Zhao Feng. Higit pa rito, kahit na ito ay pansamantalang pagtaas lamang, ang Wood Spirit Essence Soul ay naglalaman ng mga batas ng buhay na inimbak ng God Spirit Eye. Sa mga benepisyong ito, si Zhao Feng ay nagkaroon ng higit sa 10 beses na mas mataas na pagkakataon na makapasok sa Origin Core Realm kaysa sa iba pang normal na True Lord ranks. Kung ikukumpara dito, ang pagkawala ng isa o dalawang True Lord rank Ghost Corpses o ang batang alakdan ay wala. Ang mga mata ni Zhao Feng ay kalmado at gumawa ng mga mapagpasyang pagpili. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay biglang sumulpat sa kanyang balikat. Ang laki nito ay bahagyang mas malaki kaysa sa mga batang alakdan. Gusto mong atakihin. Nakipag-usap si Zhao Feng sa maliit na pas ang magnanakaw. Sa sandaling ito, naka-recover na si Lu Tianyi at papalapit na sa Touring Triao. Itinaas niya ang kanyang palad at lumitaw ang isang gintong kinang na dumurog sa mga sanga. Boom! Pang! Ang Touring Triao ay magulo na iwinagayway ang mga sanga nito habang lumalaban ito at sinubukang pigilan ang mga yapak ni Lu Tianyi. Ang target ni Lu Tianyi ay hindi ang Touring Triao kundi si Zhao Feng na nasa kailaliman ng mga sanga. Sa 10 True Lord ranks, malamang si Lu Tianyi lang ang may lakas na pumasok sa teritoryo ng Touring Triao at subukang patayin si Zhao Feng ng mag-isa. Tao, hindi ko siya mapipigilan ng mas matagal. Tumunog ang walang magawa at humihingal na boses ng Touring Triao. Dahil sa pagkawala ng Wood Spirit Essence Soul, ang lakas ng labanan nito ay kalahati lamang ng pinakamataas nito at hindi mapigilan si Lu Tianyi. Eye of Ice Soul. Muling nawala ang kamalayan ni Zhao Feng sa kanyang katawan nang lumitaw ang isang malaking asol na mata sa kalangitan na malamig na tumingin sa ibaba at nakalok kay Lu Tianyi. Nanginginig ang figure ni Lu Tianyi habang bumagal ang kanyang isip at katawan. Meow meow. Nawala ang maliit na pas ang magnanakaw sa balikat ni Zhao Feng. Shua shua. Kasama nito, ang pagkawala ay ang batang alakdan. Ang dalawang Dark Silver Poison Corpses ay nakatayo sa kaliwa at kanan ni Zhao Feng at hindi umatake. Munting magnanakaw na pusa, ikaw ang bahala. Malamig na tinitigan ni Zhao Feng si Lu Tianyi gamit ang kanyang Eye of Ice Soul. Sa ilalim ng estadong ito, ang kapangyarihan ng Eye of Ice Soul ay lubhang nadagdagan at nagawang pabagalin si Lu Tianyi. Ang ikinagulat ni Zhao Feng ay ang maliit na pas ang magnanakaw ay hindi lamang maaaring gawing invisible ang sarili, maaari rin itong gawing invisible ang batang scorpion. Bagamat si Zhao Feng ay may Yin Shadow Cloak, isang inheritance treasure na maaaring magnakaw sa kanyang sarili, ito ay limitado sa kanyang sarili at hindi maaaring gawing invisible ang iba kasama niya. Mula dito makikita ng isang tao na habang lumalaki ang maliit na pas ang magnanakaw, lumalakas din ang mga kakayahan nito. Inaasahan ni Zhao Feng kung ano ang gagawin ng maliit na pas ang magnanakaw upang subukang pigilan o pabagalin ang mga yapak ni Lu Tianyi. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, halos imposibleng patayin si Lu Tianyi. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Zhao Feng ay nakatuon sa mga salitang mabagal, at sinubukan ang kanyang makakaya na pabagalin ang paglapit ni Lu Tianyi.
Sa pamamagitan ng Eye of Heaven, mahinang nahuli ni Zhao Fang ang mga bakas ng maliit na magnanakaw na pusa at batang alakdan na hindi nakikita. Halos imposible para sa mga nasa ilalim ng Origin Core Realm na matukoy ang maliit na pasang magnanakaw. Tumango si Zhao Fang. Masasabing ang munting pasang magnanakaw ay isang likas na magnanakaw na umunlad sa dilim. Malamang na ang God Spiritual Eye lang ni Zhao Fang ang makakalaban sa talento ng maliit na pasang magnanakaw. Kahit na ang maliit na magnanakaw na pusa ay nasa loob ng 20 yarda ng Lotiaini, ang huli ay walang nalaman. Sa pagkakataong ito, nanikip ang puso ni Zhao Fang. 20 yarda, 15 yarda, 10 yarda. Kinuha ng maliit na pasang magnanakaw ang batang alakdan at nilapitan si Lotiaini. Noong 5 o 6 na yarda lang ang layo ng maliit na pasang magnanakaw ay tila may nakita si Lotiaini. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang cultivation ay umabot sa kalahating hakbang na Origin Core Realm at halos lumampas na sa True Spirit Realm. Kahit nakakulong siya ng Eye of Ice Soul ay may naramdaman siya. Ang mga aksyon ni Lotiaini ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Zhao Fang. Nanginig ang puso ni Zhao Fang. Alam niya kung gaano nakakatakot si Lotiaini at ang sirkulasyon ng kanyang nagpo-protektang True Spirit Chi ay nagawang pumatay ng ilang mas mahihinang True Lords. Sa puntong ito, ang kailangan lang gawin ni Lotiaini ay ilabas ang kanyang True Spirit Chi at sapat na iyon para patayin ang maliit na pasang magnanakaw at ang batang alakdan. Ang tunay na lakas ng pakikipaglaban ng maliit na magnanakaw na pusa ay halos malapit lamang sa True Lord rank at dalubhasa sa talento at kakayahan nito. So, ang maliit na pasang magnanakaw at batang alakdan ay biglang nagpakita ng kanilang mga sarili at kinasuhan si Lotiaini. 5 yarda. 4 na yarda. 3 yarda. Mabilis na pumasok ang maliit na pasang magnanakaw. Ang bilis ng batang Scorpion ay halatang hindi kasing bilis ng maliit na pasang magnanakaw ngunit ginamit ng huli ang Mystic Snake Blood Whip nito upang balutin ang batang alakdan at mabilis na lumipad patungo kay Lotiaini. Ang distansyang 4 hanggang 5 yarda ay wala pang kalahating hininga para sa maliit na pasang magnanakaw. Sa pagharap sa biglaang pagsulpot ng maliit na pasang magnanakaw, hindi nagawang umiwas o nakaiwas si Lotiaini dahil ikinulong siya ng Eye of Ice Soul. Isa pang paparating na mamatay. Napaawang ang bibig ni Lotiaini sa panunuya. Hindi niya naisip na umiwas dahil nabawasan ang kanyang bilis at naroon pa rin ang kanyang protective True Spirit Chi. Kapag malapit na ang maliit na pasang magnanakaw at ang batang alakdan ay maaaring patayin ni Lotiaini ang dalawa gamit lamang ang kanyang protective True Spirit Chi. Munting pasang magnanakaw, dapat mong malaman na hindi mo masisira ang depensa ni Lotiaini gamit ang iyong kapangyarihan. Nanatili pa rin ang mata ni Zhao Fang sa langit at tumingin sa ibaba. So, shoo! Habang ang maliit na magnanakaw na pusa at batang alakdan ay dumating sa harap ni Lotiaini. Mamatay. Handa na si Lotiaini at pinakawalan ang kanyang True Spirit Chi sa isang gininto ang alon ng liwanag na tumawid sa 12-12 yarda, sapat na upang patayin ang mga normal na True Lord ranks. Umabot sa kanyang lalamunan ang puso ni Zhao Fang. Ang kanyang God Spiritual Eye ay napakatumpak sa pagsusuri ng lakas. Ang maliit na pasang magnanakaw at batang alakdan ay walang kapangyarihang lumaban kay Lotiaini. Isinasantabi ang mga ito, kahit si Zhao Fang ay maaaring agad na mapatay ni Lotiaini kapag napalapit ang huli. Boom! Si Lotiaini ay nagpakawala ng isang umaalon ng gintong liwanag na ginawang alabok ang mga dahon at sanga ng Towering Triao. Ang lugar na nakapalibot kay Lotiaini ay tila sumangga at ang Towering Triao ay umuungol ng walang lakas sa parehong oras. Munting pasang magnanakaw. Si Yeonyo na nanonood mula sa likuran ay napabulalas ng pangit na ekspresyon. Nagkaroon siya ng espesyal na pakiramdam sa maliit na pasang magnanakaw kahit na ito ay nakipagtulungan kay Zhao Fang at nakalkula siya. Nakaramdam siya ng ayaw at kalungkutan sa pagkamatay ng maliit na pasang magnanakaw. Bastos na Zhao Fang, paano ka magiging napakalamig ng puso para patayin ang munting pasang magnanakaw? Kinagat ni Yeonyo ang kanyang mga labi at tumingin sa Eye of Heaven sa kalangitan. Ang Eye of Heaven ay isa lamang mas malaking bersyon ng kaliwang mata ni Zhao Fang. Sa pagkakataong ito, malamig at walang emosyon ang Eye of Heaven.
Para bang ang pagkamatay ng maliit na magnanakaw na pusa at batang alakdan ay hindi nagdulot ng anumang emosyon kay Zhao Fang. Naglabas pa rin ng malamig na enerhiya ang Eye of Heaven na nakalok kay Lu Tianyi. Hahaha. Maaari mong ipadala ang lahat ng kanyan na kumpay na mayroon ka. Tumawa si Lu Tianyi. Bagamat limitado ang kanyang bilis, unti-unti pa rin siyang lumapit kay Zhao Fang. Mahina. Nakita ni Lu Tianyi ang isang asol na buhok na kabataan sa kailaliman ng mga sanga. Tila walang kaluluwa at hindi gumagalaw. Sa tabi ng asol na buhok na kabataan ay dalawang dark silver poison corpses. Isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lu Tianyi habang siya ay nagsimulang tumawa. Brother Zhao Fang, ang Ruan's Treasured Palace ay bababa sa tatlong hininga. Isang malambot na boses ng isang babae ang tumunog sa isipan ni Zhao Fang. Mabuti. Tumanggo si Zhao Fang at nagpakawalan ng hininga. Mula sa sandaling ito, sa bilang ng 3, ang Ruan's Treasured na palasyo ay bababa at ang misyon ni Zhao Fang ay magiging kompleto. Gayunpaman, tiyak na makakalapit si Lu Tianyi kay Zhao Fang sa loob ng 3 paghinga. Tinansya ni Zhao Fang na kahit na makaligtas siya sa 2 dark silver poison corpses ay hindi niya magagawa. Zhao Fang. Gaano ka man kalamig at pagkalkula, hindi ka pa rin makakatakas sa kamatayan. Ang mukha ni Ye Yanyo ay puno ng malamig na layuning pagpatay. Pagkatapos ay nakita niya ang kalmadong mata sa langit na walang anumang gulat. Ang Eye of Heaven ay mayroong panunuya sa loob nito. Munting pas ang magnanakaw, matalino ka talaga. Isang tunog ang umalangaw-ngaw sa dimensyon ng mental energy. Sa susunod na sandali, meow-meow. Isang maliit na kulay abong pusa na kasing laki ng palad ang lumitaw sa harap mismo ni Lu Tianyi. Ano? Paano ito posible? Ang mga henyo ng 3 sekta sa likod ay lahat ay nanunood na may namumungay na mga mata. Kaagad na sinundan iyon. So, ang batang alakdan ay inihagis ng latigo ng maliit na pas ang magnanakaw at dumiretso sa tumatawang bibig ni Lu Tianyi. King of Gods, Kabanata 436. Purple Saint Treasured Palace. Woo! Agad na napawi ang ngiti ni Lu Tianyi at nakabuka ang kanyang bibig na parang may nabulunan. Ang mga henyo ng 3 sekta ay tumingin lahat ng hindi makapaniwala. Meow-meow. Ikanaway ng maliit na pas ang magnanakaw ang Mystic Snake Blood Whip nito at humiwalay kay Lu Tianyi. Paano ito posible? Paano makakaligtas ang isang pusa sa pagsabog ng True Spirit Chi ni Lu Tianyi? Kahit ang mga nasa True Lord rank ay mamamatay. Paano mawawala ang maliit na magnanakaw na pusa at batang alakdan pagkatapos ay muling lumitaw? Ang mga taong naruroon ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ilang saglit lang, ang dalawa ay pinatay ng huling True Spirit Chi ni Lu Tianyi at ngayon ay muling nagpakita ang dalawa. Ang batang Scorpion ay nagmana ng bloodline ng sinaunang alakdan at ito ay isang variant. Sa teorya, ang lason nito ay maaaring pumatay sa karamihan ng True Spirit Realms at sa katotohanan, ito ay mas mapanire kaysa sa inaakala. Kung ang batang alakdan ay kumuha lamang ng dugo mula kay Lu Tianyi, ang lason ay magtatagal upang makapasok sa katawan ng huli. Gayunpaman, ang batang alakdan ay napunta sa katawan ni Lu Tianyi at kung ang lason ay direktang ilalabas sa katawan, kung gayon ang kapangyarihan nito ay magiging ilang beses na mas malakas at agad na kumilos. Kung ito lang, hindi magiging masama dahil ang batang alakdan ay iba pa rin sa tunay na sinaunang alakdan at si Lu Tianyi ay kalahating nakapasok sa Origin Core Realm upang malabanan ang ilan sa mga lason mula sa alakdan. Gayunpaman, kakaiba rin ang posisyon ng batang alakdan. Woo! Ubo-ubo. Ang isang kamay ni Lu Tianyi ay nakahawak sa kanyang lalamunan. Napangiwi ang kanyang mukha sa sakit at mga butil ng pawis na tumulo mula sa kanyang mukha at ang kanyang mukha ay naging berde at lila. Gago! Ang batang alakdan ay nakabara sa lalamunan ni Brother Lu. Bulalas ng ilang disipulo mula sa Pure Moon Spiritual Sect. Nang marinig ito, lahat ng mga henyo mula sa 3 sekta ay natigilan. Ang mga organo at ang lalamunan ay lahat ng mahahalagang punto para sa parehong mga eksperto sa True Spirit Realm at Origin Core Realm. Kapag ang mga organo o lalamunan ay malubhang nasugatan, kahit na ang mga nasa True Lord rank ay mamamatay at ang batang alakdan na ito ay ganap na nakatusok sa lalamunan ni Lu Tianyi.
Ang paglabas ng lason sa lalamunan ay higit sa 10 beses na mas mapangwasak kaysa sa balat. Brother Lu, nagbago ang ekspresyon ni Ye Yanyo nang siya ay naging isang bahid ng liwanag ng buwan na mabilis na tumakbo patungo kay Lu Tianyi. Nanginginig ang figure ni Lu Tianyi sa hangin at ang kanyang mga mata ay puno ng puot at layuning pumatay. Mamatay. Nagawa niyang i-circulate ang kanyang true spirit chi at itinulak palabas ang maliit na pasang magnanakaw. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay tila handa para dito at nawala ng walang bakas. Ang mata sa ulap ay napuno ng pangungutya. Ice Soul Shooting Line. Ang Eye of Heaven ay naglabas ng isang sinag ng malamig na liwanag na tumama sa katawan ni Lu Tianyi. So, gamit ang pagkakataong ito, ang maliit na pasang magnanakaw ay nawala sa mga sanga ng Touring Triao. Magandang trabaho. Bumalik ang kamalayan ni Zhao Feng sa kanyang katawan at mahinang ngumiti na may maputlang mukha. Ang pagganap ng maliit na pasang magnanakaw noon ay napakaganda at pinilit nito si Lu Tianyi sa isang sitwasyon ng buhay at kamatayan. Sa sandaling ito, ang lason sa katawan ni Lu Tianyi ay nag-activate at naging sanhi ng pagkapasma ng kanyang katawan. Brother Lu, si Ye Yanyo ang unang dumating at sinuportahan si Lu Tianyi. Pagkatapos nito, lumipad si Zhuang Wonner at ang iba pa at pinalibutan si Lu Tianyi. Nakahinga lang si Lu Tianyi ng 2 hanggang 3 hininga bago nahimatay. Kasunod ni Li Hong, ang pangalawang True Lord rank ng Pure Moon Spiritual Sect ay nahimatay at sa pagkakataong ito ang pinakamalakas na True Lord rank, si Lu Tianyi. Ang lahat ng ito ay ginawa ng asol na buhok na kabataang tagalabas. Zhao Feng, pinatay mo ang napakaraming disipulo kabilang si Yu Luo at maging sina Brother Li at Brother Lu ay nasugatan. Hindi ka pakakawalan ng Pure Moon Spiritual Sect. Napakagat si Ye Yanyo sa kanyang mga labi na nagsimulang magdugo at ang kanyang mukha ay nabaluktot dahil sa napakalaking layunin ng pagpatay. Gayunpaman, nasa isip pa rin ni Ye Yanyo na tiyaking hindi siya apektado ng bloodline ng mata ni Zhao Feng. Sa totoo lang, ang pakikipaglaban ng ganito katagal ay naubos ang halos lahat ng enerhiya ni Zhao Feng at hindi siya nang ahas na gamitin ng sobra ang kanyang bloodline. Ang Eye of Heaven ay binawi na. Tao, nagulat ako sa pagpapakita mo. Bagamat mahigit kalahati ng aking Wood Spirit Essence Soul ang nagamit na, maswerte pa rin akong nakaligtas. Ang Touring Triao ay nagpakawala ng hininga. Pagkatapos ng matinding labanang ito, nanalo si Zhao Feng at ang Touring Triao. Sa sandaling ito sa oras. Weng. Isang mahinang panginginig ang umalangaw-ngaw mula sa itaas ng Touring Triao at isang parang panaginip na ambon ang nagsimulang mamuo sa puwang ng Touring Triao. Ang tunog ng musika ay umalangaw-ngaw sa hangin at sa ilang paghinga lamang ay nagsimulang mabuo ang isang purple na palasyo. Nagbigay ito ng liwanag na nagbibigay liwanag sa kalangitan at ulap. Yun ba? Ang mga puso ng mga henyo mula sa 3 sekta ay nanginginig habang sila ay nakatitig sa namumuong purple na palasyo. Ruan's Treasured Palace. Ang lupang pamana ng Purple Knight Saint Lord, ang Ruan's Treasured Palace. Ang lahat ng mga henyo ay nagpakita ng labis na kagalakan. Huwang. Ang purple na ambon ay perpektong bumaba sa puwang ng Touring Triao at isang masamang asol na buhok na kabataan ang nakatayo sa harap mismo ng puwang, na siyang pasukan ng Purple Saint Treasured na palasyo. Siya. Ito ay isang plano. Tiningnan ng 3 sekta ang eksenang ito at gustong samuka ng dugo. Parang hinihintay ni Zhao Feng na bumaba sa kanyang harapan ang Purple Saint Treasured na palasyo. Magkita tayo mamaya. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa bibig ni Zhao Feng habang ang kanyang figure ay dumaan sa ambon at nawala. Ang hitsura ng Purple Saint Treasured Palace ay napakaikli. Mabilis. Si Zhuang Wonner ang unang lumipad sa himpapawid at patungo sa ambon. Sa totoo lang, bumaba ang Ruan's Treasured Palace para protektahan ang Touring Triao at hindi ito mawawala. Nang makitang bumababa ang Ruan's Treasured Palace, paano magkakaroon ng puso ang mga henyo na atakihin pa ang Touring Triao? Lahat sila ay umaksyon patungo sa Purple Saint Treasured Palace. So. Ang lahat ng mga henyo ay gumamit ng bawat segundo na kanilang makakaya at lumipad patungo sa palasyo sa kanilang pinakamabilis na bilis. Si Zhao Feng ay patuloy na nagbabantay dito at huminto ng ilang oras na para bang alam niyang bababa ang Purple Saint Treasured Palace.
Ang mga mata ni Yeonyo ay kumislap habang siya ay may mga hula. Ang pagbaba ng Ruan's Treasured Palace sa pagkakataong ito ay iba sa karaniwan. Ito ay ganap na nakarating sa gap ng Toiring Trio. Ibabalik muna namin sina Brother Lu at Brother Lee sa labas ng mundo at dalhin ang mga elder ng balita at pagkatapos ay papasok tayo sa mga guho na treasured na palasyo. Utos ni Yeonyo. Ang lahat ng mga henyo ay may kanya-kanyang inheritance token at hanggat dinurog nila ang kanilang mga token, makakabalik sila sa labas ng mundo. Hindi nagtagal, pinaalis ng Pure Moon Spiritual Sect ang dalawang henyo na sina Lu Tianyi at Li Hong. Basag. Basag. Nasira ang mga token ng mana ni Lu Tianyi at Li Hong at ang dalawa ay natakpan ng kumikislap na pilak na puyo ng tubig na lumamon sa kanila. May mga hari sa Void God Realm sa labas. Baka mabuhay sina Brother Lu at Brother Lee. Pagkatapos lamang gawin ang lahat ng ito, lumipad si Yeonyo patungo sa mga guho na treasured na palasyo. Para protektahan ang Toiring Trio at hadlangan ang kapintasan ng Purple Saint Ruins, nanatili ang Ruins Treasured Palace kung nasaan ito at ang grupo ng mga henyo ay sumugod. Ito marahil ang unang pagkakataon na nangyari ito sa kasaysayan. Sa loob ng isang elegante at kahangahangang bulwagan. Shua shua shua. Sunod-sunod na figure ang lumitaw sa bulwagan. Sila ang mga henyo mula sa tatlong partido at karamihan sa kanila ay mula sa pangunahing tatlong sekta. Nasa harap natin ang Brat. Isang alagad mula sa Black Cliff Palace ang sumulyap sa northern area kung saan nakatayo ang isang asol na buhok. Sa balikat ng asol na buhok na kabataan ay isang pusa na bahagyang mas malaki kaysa sa isang palad at ibinuka nito ang kanyang bibig at ngumiti patungo sa tatlong partido. Ang tao at pasang ito ay halatang si Zhao Feng at ang munting pasang magnanakaw. Hindi pa patay ang batang alakdan. Naguguluhan si Zhao Feng. Pumirma siya ng kontrata ng dugo sa batang alakdan at kung mamatay ang huli, mararamdaman ito ni Zhao Feng. Sumuko na siya sa batang alakdan para talunin si Lu Tianyi. Naisip ni Zhao Feng na ang batang alakdan ay halos tiyak na mamamatay ngunit sa pagkakataong ito, ang koneksyon sa pagitan ng dalawa ay biglang naging napakahina. Ito ang sandaling umalis sina Lu Tianyi at Li Hong sa Purple Saint Ruins. Si Zhao Feng ay may sariling mga iniisip at nagsimulang mag-isip. Sa sandaling ito, ang mga henyo ng tatlong sekta ay pumasok sa Ruins Treasured Palace at nakita si Zhao Feng ngunit si Zhuang Wanner, Chi Gui, at ang kumpanya ay puno ng pag-iingat habang pinagmamasdan nila si Zhao Feng sa hindi kalayuan. Bagamat marami silang tao, naging maingat sila sa tagalabas na ito. Tumayo si Zhao Feng sa lupa at hindi nakipag-abala sa kanila. Isang boses ang tumunog sa kanyang isipan. Zhao Feng, ibibigay ko sa iyo ang mapa ng Ruins Treasured Palaces. Mayroon itong lahat ng paraan upang dumaan sa mga sipi at buksan ang mga mekanismo. Ang may-ari ng boses ay ang Purple Saint Partial Spirit. Shua. Isang mapa ng palasyo ang lumitaw sa isip ni Zhao Feng at doon ay mga pasukan at kung paano itinakda ang mga mekanismo. May tatlong palapag ang Ruins Treasured Palace. Ang unang palapag na 10,000 Imagery Treasured Palace ay naglalaman ng mga kasanayan, martial arts, geografiya at mga pamana na nakuha ng Purple Knight Saint Lord sa paglipas ng panahon at maihahambing sa mga normal na mana. Ang pangalawa ay ang Legend Treasured Palace na naglalaman ng mga mana o armas na kumakatawan sa isang alamat. Ang ikatlong palapag ng Purple Knight Treasured Palace ay naglalaman ng sariling mana ng Purple Knight Saint Lord at naroon si Yufei. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang God Spiritual ay para kopyahin ang mapa at nakatanggap ng maraming impormasyon. Ang kanyang mga pandama ay hindi limitado sa Purple Saint Ruins at ang kanyang God Spiritual Eye ay nakakakita sa pamamagitan ng mga bagay. Ngayon ay mayroon na rin siyang mapa ng Ruins Treasured Palace at ang mga mekanismo.